Now, okay. Good morning, everyone. Naririnig po ba si teacher? Opo. Opo. Okay, so let's start already our discussion. So, our very last lesson in Araling Panlipunan, kahalagahan ng pamahalaan sa lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. Okay? Pakibasa nga po, Daniel Dave. Sir, ang pamahalaan ay may ikapangyarihan ng gumawa at magpatupad ng mga batas para sa nasasakupan lugar. Ito rin ang may kapangyarihang tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamayan at magbigay ng mga serbisyong pangpubliko para sa estado. Okay, sir. Ang pamalahan, sila yung namamalakad sa ating bansa. Okay, ano yung mga ginagawa nila? Gumagawa ng mga batas para sa ikaunlad ng bansa, sa ikakabuti ng mga mamamayan, nagpapatupad ng mga batas. Okay, sila din yung nagpapatupad para maging matiwasay at hindi magulong ating bansa. Okay? At sila din ay may kapangyarihan na tugunan ang mga kailangan ng mamamayan tulad ng kabuhayan, kalusugan at ng edukasyon at serbisyong pampubliko para sa lahat ng mga mamamayan. Okay? So ano nga ba yung kwan? Ano ba yung mga ginagawa ng pamahalaan? Gab, pakibasa. Pagpapanatili ng kaayusan ng lipunan at pangalagaan sa ari-arian ng mga tao.
Okay, so ang una dyan ay pinapanatili nila ang kaayusan at katiwasayan sa ating mga lipunan. Sino nga ba yung mga nangangalaga sa ating sa kaayusan para hindi maging magulo ang ating lugar or ang ating bansa? Una dyan ay ang pulis. Okay, hinuhuli nila yung mga masasamang tao. Pangalawa, sila yung para maging maayos ang ating lansangan. Okay, sila din yung mga nandoon para tignan na hindi magulo at maganda yung flow ng trapiko sa ating lugar. Pangalawa, yung mga Philippine Army or mga militar, sila naman ay anong pinapangalagaan ng mga army or mga militar? Okay, pinapangalagaan nila ang kapayapaan. Sila yung mga lumalaban sa mga gustong manakop sa atin o kaya yung gustong maging magulong ating lugar. At ang Philippine Air Force. Okay, ang Philippine Air Force or hukbong panghimpapawid, tinitignan nila na walang pumapasok na mga ibang mga sasakyang panghimpapawid tulad na jet plane ng ibang bansa. Okay? Yan po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Pangalawa, pakibasa nga po, Elisha. Pagpapaunlad ng ekonomiya, pisikal na kabutihan at kultura ng mga tao. Okay, so salamat, Elisha. Pinapaunlad nila yung ating ekonomiya. Di ba napag-aralan natin nung last na kapag maraming bumibisita ang mga dayuhan dito sa Pilipinas, ay kumikita ang ating bansa. Saan ba nagagamit ang mga perang nakukuha nila mula sa mga namamasyal na mga dayuhan? Una, sa mga pagpapaganda sa ating infrastruktura tulad ng ospital, paaralan, mga kalsada, mga buildings para magkaroon ng maraming trabaho at pisikal na kabutihan ng mga tao. Okay, tulad ng mga pagbibigay sa kanila ng mga healthcare sa mga taong may sakit. So, okay, dapat sila ay pinapangalagaan. Okay, at next, of course, para mapaunlad ang ating kultura. Okay? Tulad ng mga piyesta, ano pa, yung mga kaugaliang Pilipino para hindi ito mawala. Tulad ng pagmamanong. Okay? Next one. Andito ba si Danilo? Danilo, pakibasa po. Pagtugon sa mga pangangailangan at karapatan ng mga mamamayan. Okay, so tinutugunan nila yung mga kailangan at binibigyan pansin ang mga karapatan ng mga mamamayan at para ma-power nila ang kanilang mga karapatan saan? Saan ba karapatan nating mamili ng ating mga pinuno, karapatan nating mabuhay, meron tayong mga karapatan or rights na tinatawag. Of course, kung may mga karapatan tayo, may mga kailangan din tayong or responsibilities din tayong kailangan gawin, hindi lang puro rights. Okay? So, karapatan nating mabuhay, mamili ng anong gusto natin, dapat ay pinapatupad yan ng ating pamahalaan. Okay? Next one, pakibasa nga po, Kira. Nakita ko si Kira. Kira, pakibasa po, paki-open po yung mic. Okay, si Chris Nathan. Pakibasa, Chris Nathan. Pagbibigay ng mga gabay sa mga gawain na mga tao sa isang demokratikong lipunan. Okay, so pagbibigay ng gabay sa gawain ng mga tao tulad ng trabaho, ano pa? Yung
sa isang demokratiko, yung mga karapatan ng isang manggagawa, yung mga trabahador, dapat ipinibigay yung mga kanilang mga kailangan, okay? At sa isang demokratikong lipunan, pag sinabi natin demokratikong lipunan, ibig sabihin kung ano yung nais mong gawin, yung nais mong sabihin ay nasasabi mo, nagagawa mo, na walang hadlang. Okay, yan tong demokratiko or free tayo na gawin ang ating nais gawin. Pero dapat may limitasyon din, hindi yung kung gusto mo, hindi naman porket demokratikong bansa tayo ay gagawin mo na may kaukulan din or limitasyon din ang mga dapat mong gawin bilang isang mamamayan. Okay? Next one, pakibasa nga po ito. Basahin nga po natin ito lahat. Pangangalaga ng labas ng panganib. Okay, so pangangalaga ng Estado or ng ating bansa na hindi dapat tayo makisali sa panlabas na panganib. Yung nga ba yung panlabas na panganib? Giyera. Okay? Kaya pinapanatili ng ating pamahalaan na maging kaibigan ang bawat mga bansa dahil ayaw nila ng giyera or panganib na pwedeng maidulot ng hindi pagkakaintindihan ng isang bansa at ng isang bansa. Okay, as much as possible, ginagawa nila ito in a diplomatic way. Okay, nag-uusap-usap yung mga leader ng dalawang bansa upang mabigyan ng solusyon ang isang problema or hidwaan ng dalawang bansa. Okay, next, ano yung mga serbisyong binibigay ng ating pamahalaan? Number 1, seguridad sa pagkain na ang pamahalaan dapat tinitignan niya na may mga pagkain ang bawat mamamayan. Binibili yung mga produktong galing sa mga manggagawang Pilipino or sa mga farmers natin. Okay? Nag-e-export lang tayo or kumukuha tayo ng ibang produkto mula sa ibang bansa kung ang supply natin ay hindi kakayanin yung demand or yung mga demand ng mga mamimili. Okay? Pangalawa, infrastruktura at komunikasyon. Ang pamahalaan ay pinapaunlad ang ating infrastruktura tulad ng mga kalsada, mga irigasyon, mga tulay, mga ospital, mga paralan para maging epektibo ang ating pamumuhay. Okay? Para maganda at umunlad ang ating bansa. Okay? Saan natin makikita kung umuunlad ang ating bansa? Una, kapag maraming mga proyekto or infrastrukturang na kikita sa ating bansa. Okay? At maayos ang ating mga daanan, maayos ang ating mga healthcare services, ang ating paralan ay may maayos na mga kagamitan at mga buildings. Diyan natin makikita na tayo ay umuunlad at komunikasyon para tayo ay makapag-komunikasyon. Mas mabilis ang transaction natin sa isang tao mula sa isang tao kaya sa isang organisasyon papunta sa isang organisasyon o kaya mas mabilis nating maibenta ang ating mga produkto gamit ang telekomunikasyon. Sa internet, pwede tayo magbenta dyan. Okay? Pangatlo, serbisyong pangkapayapaan. Kaya tayo may United Nations. Okay? Yung mga miyembro dito ay tinitignan na mabigyan ng solusyon yung mga hidwaan ng isang bansa at hindi humantong sa giyera. Okay? At of course, ang pamahalaan natin ay pinapanatili ang kapayapaan sa ating lugar. Kaya pag may hidwaan sa isang anti-government at sa ating pamahalaan, as much as possible ay pinag-uusapan nila ito para hindi mauwi sa
giyera or karahasan. Next, serbisyong pangkalusugan. Ang bawat mamamayan ay may makarapatang bigyan ng paunang lunas or ng healthcare na hindi dapat pinipili, okay? Walang diskriminasyon sa antas ng buhay, kulay at antas sa buhay. Okay? Dapat may pantay-pantay tayong healthcare na makukuha sa ating pamahalaan o sa bawat hospital. Okay? Next, serbisyong pang-edukasyon. Okay? Ang bawat Pilipino ay kailangang pumasok sa paaralan mula kinder hanggang secondary. Again, compulsory ang kindergarten to secondary. Okay? Sa tertiary, pwede kayo mag-TESDA o pumasok sa mga baccalaureate degree. Okay? Pero pag sinabi natin compulsory, kinakailangan kayo ay pumasok sa kindergarten hanggang sa secondary. Kaya meron tayong kagawaran ng edukasyon na tinitingnan ng bawat Pilipino ay nakakapag-aral at hindi naiiwan sa ating lipunan. Okay? Next one, serbisyong transportasyon. Pag transportasyon, dapat tayo ay may masasakyan pagpunta sa ating trabaho, paaralan, o sa ating pupuntahan. Okay? At of course, ma-develop or mapaunlad ang ating uri ng mga sasakyan. Kaya meron tayong Modernization Act ng mga sasakyan. Okay? Para mapanatili na ang bawat Pilipino ay may maginhawang sasakyan, hindi sira-sira mga sasakyan ang kanilang kwan. Kasi pag old na yung mga sasakyan, ay pwedeng magkaroon ng aksidente sa kalsada. Okay? Kaya pinapanatili ng ating pamahalaan na dapat ay updated yung mga sinasakyan natin at malayo sa makapahamakan. Okay? Tandaan, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng batas upang una, mapangalagaan ang karapatan ng mga tao. Pangalawa, magkaroon ng trabaho lahat ng mga tao at maging tama ang ginagawa ng mga tao. Okay, pangalawa, ang tungkulin ng mga pulis at sundalo sa isang lugar ay una, mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng isang lugar or pamayanan or lalawigan. Pangangalaga sa transportasyon ng bansa, okay, sa mga trapiko. Pangatlo, letter C, pangangalaga sa mga ligaw na hayop. Okay? Hindi mo basta-basta sanasaktan yung mga hayop na naliligaw. Isangguni ito sa mga pulis at sa mga sundalo para i-turn over nila ito sa tamang ahensya ng gobyerno, ang DENR. Okay? Pangatlo, kailangan ng taong bayan ang pamahalaan upang maitaguyod at maisulong ang pangkabuhayan, mabigyan tayo ng trabaho, pampolitika, na pa-practice natin yung mga political rights natin, ang magboto, mamili ng leader na naaayon sa ating kagustuhan, at panipunang paglilingkod. Kaya tayo may DepEd, DOH, Department of Health, DENR, and so on and so forth na tumitingin sa ating ikakaunlad at ikakabuti. Okay, ang layunin ng pamahalaan para sa mga mamamayan ng lungsod at lalawigan ay para sa ating kabutihan at kaunlaran, kaya meron tayong pamahalaan. Next one, na layunin ng pamahalaan upang matiwasay at mapayapang ating bansa. Okay, laban sa mga masasamang tao at sa giyera sa ibang bansa or ibang lugar. Okay, isa sa mga programa na binibigyang pagpapaunlad ng pamahalaan ay ang transportasyon at komunikasyon upang ang bawat isa ay mapabilis ang anumang transaksyon sa pagtatayo ng iba't ibang industriya or mga infrastruktura na nakatutulong sa ating mga
Pilipino. Pangalawa, madaling magkaunawaan ang mga tao. Okay? Kaya meron tayong telekomunikasyon para mas madali or mas mabilis yung mensahe natin, mas mabilis na mapadala sa isang tao. Okay? At mas mabilis ang palitan ng produkto. Kaya tayo may transportasyon at komunikasyon. Okay? Tandaan na ang serbisyo na nagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol ay tinatawag na pangkalusugan. Ito ay pangkalusugang programa ng ating pamahalaan na bigyan ng libreng bakuna ang bata at mga sanggol para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Okay? Kapag tayo ay naman ay nagpapatayo ng paralan at nagbibigay ng scholarship, pag scholarship, ikaw ay nag-aaral ng libre. Okay? Sa isang institusyon or paaralan, ang serbisyong binibigay ng ating pamahalaan ay pang-edukasyon. Okay? Next, nagpapautang ng pera ang pamahalaan upang makapagpatayo ng maliit na negosyo. Kapag ang pamahalaan ay nagpapautang para makapagpatayo tayo ng maliit na negosyo, ang ilang mga mamamayan ito ay serbisyong pangkabuhayan dahil binibigyan niya ng hanap buhay, pinauputangan niya yung isang tao para magtayo ng kanyang ikakabuhay or ng kanyang negosyo na magagamit niya para mabuhay. Okay, yan ay pangkabuhayan. Next, pakibasa. Mahirapan ang mga tao Hindi maayos ang serbisyong tradisyonal. Hindi maayos ang serbisyo na transportation. Okay, so kapag ang mga tao ay mahihirapan ang mga tao na ibiyahe ang kanilang produkto kung hindi maayos ang ating serbisyo ng transportasyon. O ibig sabihin, yung produkto pwede yan masira pag walang transportasyon. Unang sa lahat, hindi mabilisan. Okay? So kailangan natin ng transportasyon para mas mabilis nating ma-deliver, maibigay sa mga tao o mamimili yung mga produktong kailangan nila. Kaya napakahalaga po ng transportasyon. Okay, number 10, may papakita natin ang pagpapahalaga sa paglilingkod ng pamahalaan. Paano mo daw may papakita? Ang pagpapahalaga mo sa mga ibinibigay na lingkod ng pamahalaan. Una, mag-aral ka ng mabuti. Kapag ikaw ay nag-aaral at nakapagtapos, ibig sabihin pinapahalagahan mo yung mga serbisyong binibigay ng ating pamahalaan. Pangalawa, alagaan ang kalusugan. Okay, pag inaalagaan mo ang kalusugan at ikaw ay malakas at malayo sa sakit, pinapahalagan mo yung mga serbisyong binibigay ng pamahalaan at makibahagi sa paglilinis ng ating barangay. Kasi walang maglilinis ng ating kapaligiran kundi tayo rin lang. Okay, kapag malinis at pinapahalagan mo ang barangay, ibig sabihin, pinapahalagan mo ang ating pamahalaan. Okay? So, nasagutan po ba ito? Opo. Okay, sagutan nga natin. So, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng batas upang blank. Ang pamahalaan ay nagpapatupad ng batas upang blank. A. Mapangalagaan ang mga karapatan ng mga tao. B. Magkaroon ng trabaho lahat ng mga tao. C. Maging tamang ginagawa ng mga tao. Or letter D. Lahat ng nabanggit. Anong tamang sagot po dyan? D. Letter? D. Okay, letter D. Lahat ng nabanggit or okay, number 2. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng pulis at sundalo sa isang lugar?
A. Pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa isang lugar. B. Pangangalaga sa transportasyon ng bansa. C. Pangangalaga sa mga ligaw na hayop. Or letter D. Lahat ng nabanggit. D. Anong letra po ang D. tamang sagot? B. Letter? D. Okay. Lahat ng letter D. Lahat ng nabanggit. Okay, number 3. Pakibasa nga po, Krisnita. Number 3. Kailangan ng taong bayan ang pamahalaan upang blank. Okay, kailangan ng taong bayan ang pamahalaan upang blank. Ano kayang tamang sagot dyan? May taguyod A, may taguyod at may sulong ang pangkabuhayan, pangpolitikal at panlipunang paglilingkod. B, makahingi ng ayuda araw-araw at di na lang magtrabaho. C, maibigay ang lahat ng kagustuhan. Okay, so letter A. A. Okay, number 4. Ano ang layunin ng pamahalaan para sa mamamayan ng lungsod at lalawigan? Ulit po. Ano ang layunin ng pamahalaan para sa mga mamamayan ng lungsod at lalawigan? A. Para sa ating kabutihan at kaunlaran. B. Upang matiwasay at payapa ang ating bansa. C. A at C. D. Wala sa nabanggit. C. C ba? C. B? Ang tamang sagot dyan ay dalawa. Pwedeng A or letter B para sa ating kabutihan at kaunlaran at upang matiwasay at payapa ang ating bansa. Kaya pwedeng A or B ang sagot dyan. Okay, number 5. Isa sa programa na bibigyang pagpapaunlad ng pamahalaan ay ang transportasyon at komunikasyon upang ang bawat isa ay blank. Isa sa programa na bibigyang pagpapaunlad ng pamahalaan ay ang transportasyon at komunikasyon upang ang bawat isa ay blank. A. Mapabilis ang anumang transaksyon sa pagtatayo ng iba't ibang industriya. B. Madaling magkaunawaan ang mga tao. C. Maging mabilis ang palitan ng produkto or letter D. Lahat ng nabanggit. D. Letter? Okay, so letter D. Lahat ng nabanggit. Okay, next. Number 6. Anong serbisyo ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol? Anong serbisyo ang pagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol? A. Pangkalusugan. Okay, pangkalusugan. Yan. Okay, so letter A. Number 7. Pakibasa po. Nagpatayo ng mga paaralan at nagbigay ng scholarship sa mga aral ang pamahalaan bilang serbisyo. Okay, nagpapatayo ng mga paaralan at nagbibigay ng scholarship. Ano yan? Pangkalusugan? B. Pang-edukasyon? C. Pangkabuhayan or di panlipunan? B. Okay, letter B. Pang-E. Boy. Okay, letter B. Pang-edukasyon. Okay, number 8. Nagpapautang ng pera ang pamahalaan upang makapagpatayo ng maliit na negosyo ang ilang mamamayan. Anong serbisyo ito? Nagpapautang ng pera ang pamahalaan. Okay, ito ay pangkabuhayan. Letter A. Next, number 9. Mahihirapan ang mga tao na ibiyahe ang kanilang produkto kung hindi maayos ang serbisyo ng
blank. A. Transportasyon. B. Pangkabuhayan. C. Panlipunan. Or D. Pangkalusugan. B ba? Ay, B? Ata yun eh. Letter A. A. Ayun o, ang salitang mahihirapan ang mga tao na ibiyahe. Ano bang kailangan natin? Kalsada, di ba? Ang kalsada, o sasakyan. Okay? Ang kalsada at sasakyan ay may kinalaman sa letter A. Transportasyon. Okay, next, number 10. Paano natin ipapakita ang pagpapalaga sa paglilingkod ng pamahalaan? A. Mag-aral ng mabuti. B. Alagaan ng kalusugan. C. Makibahagi sa paglilinis sa barangay. Or letter D. Lahat ng nabanggit. Lahat ng nabanggit. D. Okay, letter D. Lahat Lahat ng ng nabanggit. Okay? So, kaya nagtatapos ang ating aralin sa araling panlipunan. At bukas ay kayo ay magkakaroon ng summative test sa araling panlipunan mula sa mga infrastruktura at kahalagahan ng mga infrastruktura hanggang sa ating aralin ngayong umagang ito. So, mamayang gabi, review your araling panlipunan. Same as true with your mother tongue. Ano ba yung ikupis nyo? Mga pang-ukol na salita, yung diniscuss natin kahapon, at yung mga hudyat na salita, yung una, ikalawa, ikatlo, ganun po. Okay po? At sa MAPE, yung sa PE, yung sa PE naman, ang re-review nyo doon ay kilos lokomotor at di lokomotor, at saka yung ritmong ehersisyo at yung diniscuss natin na sipa at saka yung bola. Okay? Yung bola, pati yung patpat at yung ano na yun, yung second quarter yun eh. Meron yun daw yun. Parang naulit lang din. Yung ribbon. Ayun. So, yun yung mga na sinasabay natin sa musikas. Tapos sa health, ang re-reviewin nyo po ay patungkol sa kalsada. Yung mga simbolo sa kalsada, ano yung mga dapat gawin sa kalsada, at hindi dapat gawin sa kalsada, at yung ikalawa na na-discuss natin, lesson 2, about sa natural hazards, yung sa bagyo, lindol, tsunami, paki-review po yun. At yung man-made or gawa ng tao na man-made hazards. Okay, sunog, pagnanakaw, rape. Okay, yun po ang re-reviewin po natin. Nagkakaintindihan po? Face-to-face na po tayo bukas. Opo? Opo. Sir. Opo. Kung wala, may tanong po ba? Wala po. Okay, sa Monday, fourth exam nyo na po sa Monday ha. Kaya tapusin po natin lahat ng mga performance task at summative test bukas. At sa Friday. Sir, meron po ba pong online po bukas? Wala po. Face-to-face na po tayo bukas hanggang sa Friday. Okay? Sir? Ibang tanong pa po ba? Yes po. Lahat ano po subject kung sa ano po subject lahat po? Lahat po Ano po? ano pong summative subject po yung Opo. is Mamaya, lahat po is send ko kung anong exam ang exam nyo sa Friday. Ay, Monday. Monday at thank you Tuesday. sir. Okay, so kapag wala ng katanungan, pwede na po kayo mag-lunch and bye-bye. Bye sir. Bye, sir. Bye-bye and happy lunch. Bye. Sir, may online class po po mamaya. Sir, baka basahin po lang. Joke. Sir, may online class pa po mamaya. Ay, shock. Meron din pa mamaya. Bye po. Bye. Bye classmates. Bye Danilo. Bye. Online class pa ba mamaya? Malay mo, Julian, mayroon yata. Joke lang, wala. Nang sinabi si teacher, that means wala. La, ba't ka pa naka-raise ng hand?
La. Nasa... La, 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 la. Manay mo ko na. Hindi pa nga 12 o'clock. 11:59 pa nga lang eh. 12 o'clock na. Hindi 12 oh. o'clock. Papa. Ayun na. John Michael. Mamaya pa daw. Si John Michael nga, hindi ko magalang. Hindi ko alam. Ilan nakuha mo sa rin panikunan? 10. Hindi pa ako nakakita eh. Ang di ko pa yata nakopya or nakopya ko na. Sige, kain na tayo. Sige. Si Danilo. Danilo. Bumalik si Danilo. Danilo? Bumalik si Danilo. Wala, buhay. Bumalik Si siya. Jen. Bumalik. Imagine lahat bumalik. Imagination. Lahat tayong dalawa na lang. Nga. Mamaya na daw yung ano. Mamaya na daw sila. Mamaya pa? Ginagawa mo. Na, oy! Anong sinasabi mo? 11:59, 12 na. Kakatod nga. Ano, 12 o'clock. 12:01 na nga eh. Future. See you tomorrow. Bye, Julian. Bye-bye. See Nine you na pala. tomorrow. 9 years old na pala ako. Pati malapit na ang 10. Ay, Joji. Peace.